Mahigit isang siglo nang namamayani ang isang sasakyang militar sa mga digmaan sa buong mundo, lalo na sa lupa. Ang pangunahing tangke ng labanan o MBT. Simula unang digmaang pandaigdig, may 160 modelo ng MBT na dinevelop ng mga militar sa mundo. Higit 140 dito ay nagsilbi at may hindi bababa sa 11 modelo ng susunod na henerasyon na kasalukuyang ginagawa. Karamihan sa mga yon ay nawasak sa labanan, lalo na noong unang at ikalawang digmaang pandaigdig o naging lipas na dahil sa mga bagong teknolohiyang nagpapawalang saysay sa kanilang armor, firepower at kakayahang mabuhay sa labanan. At ngayon, ang makabagong tangke ay nahaharap sa pinakamabigat nitong pagsubok. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita ng pinakamaraming iba't ibang uri ng mga tangke na naglaban-laban kumpara sa anumang labanan mula nung ikalawang digmaang pandigdig. Mula sa pinakabagong mga modelo hanggang sa mga lumang tangke mula pa nung digmaan 80 taon nang nakalipas. Alin sa mga tangke ang pinaka-epektibo at alin ang napatunayang mahal pero palpak? Kaya, narito ang pagsusuri kung paano nag-perform ang iba't ibang MBT na ginagamit sa Ukraine at alin ang nananalo o natatalo sa digmaan. Bago natin talakay ng mga tangke ng Russia at Ukraine at ang kanilang performance, tingnan muna natin ang metodolohiyang ginamit sa pagsusuri ng mga ito. Marami pang dapat isaalang-alang sa pagiging epektibo ng tangke, bukod sa simpleng estadistika tulad ng kung ilan ang natamaan o kung gaano kakapal ang balute. Para malaman ang tunay na halaga ng mga tangke, dapat pagsamahin ng datos sa labanan, taktikal na konteksto, produksyon, lohistika, at teknolohiyang pagunlad. Siyempre, ang datos mula sa labanan ang pinaka-nagsasalita o pinaka-nagpapakita ng katotohanan. Dito, ang pinakamahalagang mga estadistika ay ang kill ratios, attrition rates, at tagumpay ng misyon. Sa ibang salita, ang bilang ng mga target na matagumpay na tinamaan ng tangke kumpara sa bilang ng mga putok na pinakawalan, ang bilang ng mga nawalang unit, at ang ambag ng mga tangke sa tagumpay ng misyon kahit pa nasira o nawasak ang mga tangke sa proseso. Gayunpaman, dapat ding isaalang-alang ang tactical na konteksto ng misyon ng tangke. Maharing mahusay ang tangke sa ilang sitwasyon, pero madaling maging target sa iba. Halimbawa, natuklasan ito sa isang pag-aaral tungkol sa bisa ng mga tangke noong ikalawang digmaang pandaigdig. Mas epektibo ng isang beses ang dumidepensang German Panther kaysa sa umaataking British Sherman. Pero ang Sherman ay 8.4 na beses na mas epektibo kaysa Panther kapag depensa. Lumabas din sa pag-aaral na ang unang nagpaputok ay may malaking kalamangan. Kung unang nagpaputok ang mga nagtatanggol, 4.3 beses mas maraming kaswalti ang mga umaatake. Ngunit kapag ang umaatake ang unang nagpaputok, nagbago ang sitwasyon at mas marami ng 3.6 na beses ang kaswalti ng nagtatanggol kaysa umaatake. Bihira ring gamitin ng mga tangke ng mag-isa. Karaniwan silang ginagamit kasabay ng mga sundalong naglalakad o sakay ng mga armored personal carrier o infantry fighting vehicle. At minsan ay particular na dinisenyo para gamitin kasama ng artillerya o suporta mula sa impapawid. Kaya, para tunay na masukat ang kanilang bisa, kailangan mong isaalang-alang kung gaano sila kahusay gampanan ang kanilang papel sa pagtulong sa mga pinagsamang operasyon na ito. Halimbawa, kung ginamit ang tangke para magbukas ng daan sa mga sundalo at nasira ito pero nakarating naman sila, natupad na ng tangke ang tungkulin nito, lalo na kung pwede pa itong ayusin. Makikita natin mamaya na mahalagang mga konsiderasyong ito sa pagsusuri ng pagganap ng mga tangke sa Ukraine. Karamihan sa mga tangke ay hindi gaanong mahusay sa mga opensibang tungkulin kung saan sila pangunahing ginawa. Pero may ilan na namukutangi sa mga espesyal na depensiba at suportang tungkulin kung saan sila inangkop. Mga salik sa logistika at estratehiya gaya ng dami ng produksyon, pagsasanay ng crew, kakayahan sa pagmantayin, at supply ng gasolina at piyesa. At ang integrasyon sa mas malawak na doktrina ay mahalaga ring bahagi sa pagsusuri ng bisa ng mga partikular na tangke kumpara sa iba. Iba ang mawala ng tangke kung abutin ng 1 taon at daan-daang milyong dolyar para gumawa ng kapalit. At iba rin kapag may serya na linya ng produksyon na mabilis at murang gumagawa o nagre-refurbish ng mga ito. Ipinakita sa ikalawang digmaang pandigdig na ang mass production at maayos na pag-ayos ng mga tangke ay malaki ang epekto sa bisa ng mga ito. Walang kumukontra na, sa karamihan ng sukatan, mas mataas ang kalidad ng mga German Panzer kumpara sa mga Soviet T-34 at karamihan sa iba pang allied na tangke noong panahon na yon.
Humigit kumulang 4 na Allied na tangke ang nawala kada isang German na tangke sa digmaan. Mas maraming tangke ang nagawa ng Allied forces, lalo ng Soviet at US kaysa Aleman. 5-1 ang ratio. At sa huli, ang mga mas mababang uri na Soviet T-34 ang matagumpay na pumasok sa Berlin. Ang sapat o kulang na pagsasanay ng crew ay may malaking epekto. Kung mahina ang pagganap ng isang tangke dahil hindi sapat ang oras ng crew para matutunan ito, hindi mo talaga masisisi ang tangke kung bakit palagi itong nauuwi bilang nasusunog na tipak ng bakal sa labanan. Kaya, para maayos masuri ang paggarap ng tangke sa isang labanan, kailangan mong pagsamahin ang pagsusuri sa totoong engkwentro. Mga kill ratio, mga nawalang tangke, at paglahok sa matagumpay na misyon. Kasamang pagsusuri sa konteksto kung paano sila ginamit. Kung naging epektibo ba sila sa papel na yon? Gaano kadaling ayusin o palitan ang mga nawala? At sa huli, kung makatwiran ba ang ginastos kumpara sa naging resulta. Ang hiwalay na technical na paghahambing, tulad ng simpleng pagbibilang ng nawala, ay bahagi lang ng kwento at maaring magdulot ng maling pagkaunawa. Mahirap makahanap ng matibay at mapagkakatiwalaang datos sa pagsusuri ng performance ng MBT sa Ukraine. Kaya naiintindihan ito. Gaya ng inasahan sa gitna ng matinding labanan, karamihan ng impormasyon mula sa labanan ay alinman sa classified, natatabunan ng fog of war o tahasang propaganda. Dito papasok ang The Military Show para maghatid ng malinaw at makabuluhang pagsusuri. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na sa channel para hindi mo ma-miss ang totoong kwento. May mga detalyadong pag-aaral na yon tungkol sa bisa ng mga tangke at sandata mula sa mga digmaang pandaigdig, kung saan karamihan ng matibay na datos ay matagal nang bukas sa publiko at mga eskular. Pag humupa na ang alikabok sa Black Earth, silangang Ukraine, sana magkaroon din tayo ng access. Sa ngayon, wala pa tayong konkretong alam tungkol sa kill ratios ng mga tangke sa labanan sa Ukraine sa magkabilang panig. Sa ilang kaso, batay sa resulta, malalaman natin kung naging matagumpay ang kanilang mga misyon o hindi. Ang meron lang tayo ay mga kwento para suriin ang ibang salik, tulad ng pagsasanay ng crew at kadalian ng pagmamantayin at pagkumpuni. Gamit ng opisyal na ulat, OSINT at video, sapat na nating nalalaman ang pagbabago sa paggamit ng mga tangke, mga kahinaan nito, at paano ito tinutugunan. Kahit may matitibay na datos gaya ng bilang ng nasirang tangke, madalas ay pabago-bago ito kaysa matatag. Ito na ang pinakamainam nating basihan. Kaya tingnan natin ang sinasabi nito. Hindi na pinagtatalunan ang matinding pagkawala ng Russia sa mga tangke at kagamitang militar sa digmaan. Ang tanong na lang ay, gaano kalaki ito? Noong Pebrero, 2026 iniulat ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na nawala ng Russia ng 11,654 tangke at 24,013 armored fighting vehicles mula pa noong Pebrero 2022. Kabuang 35,667 armored combat vehicles. Gayunpaman, ang independenteng website na Oryx, ang Spionkop, ang pinakamadalas na binabanggit na pinagmumulan ng datos tungkol sa mga nawalang kagamitan sa digmaan sa Ukraine, ay nagtala ng kabuuang 13,887 na patunayang nawalang Russian armored combat vehicles, kabilang ang 4,308 tangke. Ang halos 3 beses na diferensya sa bilang ay maaring dahil sa undercounting ng Oryx, pagmamalabis ng General Staff o pareho. Tiyak, ang metodolohiya ng Oryx na nangangailangan ng geolocated na larawan o video bilang kumpirmasyon ay nangangahulugang malamang na ang kanilang bilang ang pinakamababa. 3 beses na mas mababa? Lalo pang kapansin-pansin ang bilang ng pagkawala sa panig ng Ukraine. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, hanggang Pebrero, 2,026 nawala ng Ukraine ng kabuuang 27,600 at 20 tangke at iba pang armored fighting vehicles. Bagamat hindi malinaw kung ilan doon ang mga tangke. Kung isasaalang-alang na mas malaki ang inventaryo ng mga tangke at iba pang armor ng Rusya na magsimula ang digmaan kumpara sa Ukraine, ang bilang na yan ay nagpapahiwatig ng mas matinding pagkalugi para sa Ukraine kaysa sa Rusya. Gayunpaman, napatunayan lamang ni Oryx ang kabuuang 5,565 beses na mas mababa kaysa sa bilang ng Russian MOD, kung saan 1,370, isa dito ay mga tangke. Ang Russia na website na Lost Armor,
na gumagamit ng katulad na visual confirmation na pamamaraan gaya ni Oryx, ay halos kapareho ng kay Oryx, na nagtala ng 1,378 na nawalang tangke ng Ukraine mula Pebrero 2022. Ngayon, tinatayang may pinakamataas na 1,000 tangke ang Ukraine na gumagana nung simula ng 2022 at may hanggang 1,500 pa na nakaimbak sa iba't ibang kalagayan ng pagkasira. Karamihan sa mga ito ay mga Ukrainian-modified na T-64BV mula sa panahon ng Soviet, kasama ang mga lumang T-72 at T-80. Simula ng digmaan, nakatanggap ang Ukraine ng hindi bababa sa 700 at 77 MBT mula sa mga dayuhang kaalyado. Kasama dito ang hindi bababa sa 100 at 30 German Leopard 2, karamihan A4 variant, at hindi bababa sa 18 ng mas bagong A6 variant. 10 Swedish Stridsvagn 122, isang binagong Leopard 2, mga 60 Polish PT-91 Twardy, isang malawakang binagong T-72, 14 na British Challenger 2, 76 na M1A1 Abrams na gawa sa US ngunit ibinigay ng US at Australia, 458 T-72 ng iba't ibang uri, at 28 Slovenian M55S, isang in-upgrade na bersyon ng lumang T-55. Sa panig nito, tinatayang may humigit kumulang 3,000 at 300 aktibong tangke ang Russia nang salakay nito ang Ukraine, na may mga 2,400 at 78 pa na nakaimbak. Marami sa mga ito ay hindi na maayos ang kondisyon. Karamihan sa mga aktibong tangke noon at ngayon ay modernisadong Soviet-era na bersyon, T-72, T-80 at mas modernong T-90. Partikular na ang bagong T-72B3, T-80 BVM at T-90M. Ang mga imbakan ay puno ng mga luma, kinakalawang at hindi binagong bersyon ng T-72 at T-80, kasama ang libu-libong mga lumang modelo tulad ng T-62, T-64 at mga tangke noong World War II gaya ng T-54 at T-55. Simpleng matematika lang, marami sa kanilang nagising mula sa pagkakatulog o kinatay para sa piyesa nang magsimula ang digmaan. Kung may 3,300 tangke ang Russia sa simula ng digmaan at nawalan na ng 1,000, mahigit pa dyan, pero patuloy pa rin natatamaan ng Ukraine ang natitirang tangke. Ibig sabihin, may pinanggagalingan pa ng dagdag na tangke. Ang nire-repair at bagong unit ay para lang sa isang bahagi. Mula sa imbakan, libu-libong lumang tangke, kasama ang nakariles na parang sinaunang kotse, ay pinaandar at sumali sa pinakamalaking hanay ng mga tangke sa labanan sa 80 taon, bago pasabugin ng mga drone ng Ukraine ang kanilang mga tor. Para sa marami sa mga tangke, ito ang unang beses nilang sumabak sa totoong laban kontra sa kapantay o halos kapantay na kalaban. Unang beses nilang harapin ang matinding labanan ng ika-21 siglo na may laganap na pagmamanman, konektadong komunikasyon at banta ng drone mula sa himpapawid. Kaya paano nga ba ang naging lagay nila? Makatarungan sabing nabigo lahat ng mga tangke nito sa tradisyonal na papel ng pangunahing tangke ng labanan. Ibig sabihin, wala sa kanila ang naging pangunahing puwersa sa labanan, ang sentro ng maneuver warfare. Hindi tangke kundi drone at sa mas malit na sukat, artilerya ang namamayani sa labanan sa Ukraine. Sa simula ng digmaan, bago naging dominante ang mga drone, tradisyonal na sinimulan ng Russia ang kanilang pananakot. Sumugod ang mga hanay ng tangke at armored infantry carrier sa ilalim ng proteksyon ng Air Force. Inabot ng 6 na buwan bago napigilan ng Ukraine ang paglusob at nagkontraopensiba, nabawi ang mga teritoryong nawala sa Kharkiv at kandurang pampang ng Ilog Dnieper sa Kherson Oblast. Gayunpaman, sa panahong yon, halos 3 kapat ng Kherson at kalapit na Zaporizhia Oblast ang nawala. Pati na rin ang malalaking bahagi ng Donetsk at Luhansk na nagresulta sa pagiging mailap ng Crimea. Ang unang pagsalakay na yon, pinakamalaking tagumpay ng Russia sa teritoryo, ay nagresulta sa pagkawala nila ng mahigit 1,000 ng kanilang mga frontline na tangke. Ang mamahaling, diumano'y modernisadong tangke ay walang binatbat sa mga lumang Soviet na landmine, artillerya, shoulder-fired na ATGM at mga drone. Kung titingnan ang bilang ngayon, pwedeng isipin na wala ng silbi ang 3 pangunahing tangke ng Russia. Pero para sa Russia, mas mahalaga siguro ang layunin kaysa paraan. Maaring sulit sa estratehiya ang pagkawala ng mahigit 1,000 tangke kapalit ng malalaking tagumpay sa teritoryo. Gayon din,
Ang pagdepensa ng Ukraine sa unang pagsalakay ng Russia ay nagresulta ng halos parehong porsyento ng pagkawala ng kanilang mga tangke, na noon ay wala pang tangke mula kanlura. Maaring isipin mong sakuna ito dahil malalaking teritoryo ang nakuha ng Russia kapalit ng nawalang kagamitan. Para sa Ukraine, ang pagkawala ng mga tangke ay maliit na kapalit para mapigil ang kalaban. Kung wala tayong mas malalim na datos tungkol sa kung paano ginamit ang iba't ibang tangke sa opensiba at depensiba, ang kanilang kill ratios at mga resulta ng bawat labanan, imposibleng matukoy ng tiyak kung gaano nga ba kaepektibo ang mga tangke ng Russia o Ukraine. Base sa aminadong limitadong datos tungkol sa Lost Armor na hindi tulad ng Oryx, dahil inililista nito ang mga nawalang kagamitan ayon sa PETSA, ginamit din ng Ukraine ang kanilang mga tangke bilang panguna sa kanilang kontraopensiba sa Kharkiv. Tulad ng mga Ruso, mas mataas din ang attrition rate ng mga tangke ng Ukraine kapag umaatake kaysa nagtatanggol, na sinusuportahan ng datos mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero muli, dahil sa tagumpay ng kampanya, bukas sa tanong kung itinuturing ng Ukraine na katanggap-tanggap ang mga pagkalugi na yon o patunay ng hindi pagiging epektibo ng kanilang matatag na sariling gawa at madalas i-export na T-64BV variant. Ang pagdating ng mga kanduraning tangke, lalo na ang pinupuring Leopard 2 at M1A1 Abrams, ay tinuring na marami na posibleng magbago ng takbo ng digmaan. Mas mataas ang kalidad nila kaysa sa lumang gamit ng Russia, kaya inaasahang mangungguna sila sa kontra-opensiba ng Ukraine na posibleng mabawi ang Crimea ayon sa teorya. Pumutok ang ilusyon sa mga minefield, anti-tank na depensa, at pambobomba ng artillery at drone sa Surovikin Line sa katimugang Ukraine noong 2023. Bigo ng matindi ang kontraopensiba ng Ukraine dahil hindi man lang nakalusot ang malalaking puwersa ng kanilang mga armored vehicles sa unang linya ng tatlong depensa. Napilitan ang mga crew ng Leopard at Abrams na iwan ang kanilang mga tangke sa putikan. Pagkatapos, sinakop ng mga drone ang larangan ng labanan at tuluyang nagbago ang paraan ng pakikidigma gamit ang mga tangke. Lumabas na kahit nakapal ang armor, advance ang optics, mahusay ang hull o tumpak ang baril. Madaling tamaan ng murang FPV drones ang kahit multi-million dollar na tangke. Madali silang makita ng surveillance drones na agad nagbibigay alam sa mga FPV drone, artillery o loitering munition operators tungkol sa kanilang posisyon para matarget sila sa loob ng ilang minuto. Mas matibay ang armor ng ilang tangke, kaya mas maraming tama ang kailangan. Pero napatunayan na kulang lahat laban sa bagong banta na ito. Dahil dito, ang sagot ay wala kung aling mga tangke ang nananalo sa digmaan. Wala sa mga tangke ng magkabilang panig ang tunay na nakaapekto sa panalo o pagkatalo sa digmaan. Pero hindi dun nagtatapos ang kwento. Ang mga tangke ay nagbabago upang matugunan ang mga pangangailangan ng bagong larangan ng labanan. Dayon din ang paraan ng paggamit sa kanila sa Ukraine. Kahit hindi na sila kasing dominante dati, maaari pa rin silang epektibo sa bagong tungkulin. Para sa panimula, halos lahat ng modelo ng tangke sa magkabilang panig na yon ay lumalabas lamang na may mga patong ng proteksyon laban sa drone. Sa simula, nagsimulang maglagay ang mga operator ng tangke ng mga metalikong aparato sa ibabaw ng kanilang mga tangke upang maiwasan ng mga FPV drone na maghulog ng pampasabog sa kanila o umatake sa kanila sa istilong kamikaze mula sa itaas. Dati tinawanan bilang cope cages, naging karaniwan at pinalitan ng mas mamahalin at kakaibang depensa laban sa drone ang mga attachment na ito. Ngayon, ang mga tangke sa Ukraine ay mas parang mga sasakyan sa Mad Max kaysa sa dati nilang makinis at makapangyarihang anyo. Ang mga Tor ay lumilitaw sa likod ng patong-patong na wire mesh, mine troll at baluktot na bakal na hinang sa bubong at katawan ng tangke. Layunin nitong takpan ng mga bahaging tinatarget ng drone at pilitin ang mga ito na sumabog ng mas malayo sa tangke para mabawasan ang pinsala. Nagsimula ang modifikasyon bilang paisa-isang gawain. Ginagamit lang kapag kailangan sa labanan. Gayunpaman, pagsapit ng katapusan ng 2025, mukhang nilalagyan na ng Russia ng komprehensibong tinatawag na Hedgehog Armor, ang lahat ng kanilang bagong gawa at nire-refurbish na T-90M, T-72B3 at T-80 BVM. At mukhang nilagyan na rin ng Ukraine ng ganitong armor ang lahat ng kanilang mga tangke mula pa noong panahon ng Soviet at maging ang mga Western na tangke nila. Bilang resulta, lahat ng tangke na ginagamit sa Ukraine na magkabilang panig ay naging mas matibay at mas mataas ang tsansa ng kaligtasan. Hindi ginagawang hindi tinatablan ng Hedgehog Armor ang mga tangke,
gaya ng nakikita sa maraming video ng nasirang mga tangke sa magkabilang panig. Kailangan lang ng mas maraming tama para mapatigil sila, kaya nagiging mas epektibo pati ang lumang T-54 at T-55. Dahil sa kaunting natitirang tangke at pagdami ng drone bilang pangunahing armas, mas tinitipid na ng Russia at Ukraine ang natira nilang mga tangke. Ang tinatawag na meat waves, kung saan maraming sundalo na sinusuportahan ng mga tangke ang sumusubok-sumugod sa mga posisyon ng kalaban sa isang harapang pag-atake, ay kadalasan ng hindi na ginagawa ngayon. Simula, tag-init ng 2025, parehong gumamit ang magkabilang panig ng mga taktikang paglusot gamit ang malilit na grupong sundalong naglalakad, nakamotorsiklo o pickup at suportado ng mga drone. Bilang alternatibo, isinasagawa ang mga pag-atake gamit ang mas malilit na hanay kung saan ginagamit ang mga tangke bilang pambasag upang buksan ang daan para makadaan ng mga sasakyan ng mga sundalo sa kanilang likuran. Karamihan sa mga tangke na ginagamit sa mga pag-ataking ito ay nauwi sa pagkasira o pagkawasak habang isinasagawa ang misyon. Sa kabila nito, natatapos pa rin ng mga sundalo ang misyon at naibabalik ang mga siraang tangke para ayusin. Kung mabigo ang misyon at masira o makuha ang tangke, ibig sabihin hindi naging epektibo ang mga ito. Kung magtagumpay ang misyon, hindi pa rin tiyak kung totoo nga yun. Kung kulang ang datos, imposibleng malaman. Ginagamit na magkabilang panigang tangke bilang suporta at depensa, hindi bilang nangunguna sa pagsalakay. Itinatago ang mga tangke sa likod ng frontline at ginagamit bilang self-propelled artillery para barilin ang mga target sa harapan at likuran gamit ang impormasyon mula sa mga drone. Mas mababa ang attrition rate ng mga tangke sa depensa kaysa sa mga tangke sa pagsalakay. Pero kung walang matibay na datos sa kill ratios, mahirap tukuyin kung alin sa mga modelo ang mas epektibo. Ayon sa mga Ukrainian operator, kahit kakaunti at mabigat ang Ukrainian Challenger 2 para sa pagsalakay sa unahan, naging epektibo ito bilang fire support heavy sniper. Ang mababang attrition rate, 12 kumpirmadong tinamaan mula sa 37 aktibong tangke ng Polish Twardy, ay nagpapahiwatig na ito marahil ang pinaka-epektibong tangke sa parehong opensiba at depensibang papel sa lahat ng ipinakita. Sa pangkalahatan, bagamat mas mababa ang kabuwang attrition rate ng mga Western tank ng Ukraine kumpara sa kabuwang attrition rate ng mga tangke ng Russia, imposibleng masabi ito ng tiyak. Kung ito ba ay dahil mas matibay at mas epektibo ang mga Western tank, o kaya naman ay ginamit sila sa mga paraang hindi sila madalas mailantad sa pagkasira. Dahil dito, maiisip mong unti-unting mawawala ang halaga ng mga tangke sa hinaharap. Sa Ukraine, ang pagdami ng kahilingan para sa air defense, artillery shells, at drones, at pagbaba ng kahilingan sa tangke ay nagpapakitang posible ng mangyari ito. Para sa Russia, mahalaga pa rin ang mga tangke dahil tumaas ng 2 hanggang 4 na beses ang produksyon ng bagong T-90 at refurbished na lumang tangke habang tumatagal ang digmaan. Ayon kay Bekan Ozdoyev, Industrial Director ng Rostec State Corporation Weapons Cluster sa State News Agency na TASS, ipinapakita ng mga labanan sa Ukraine na mahalaga pa rin ang tangke sa tamang lugar at panahon. Lumabas sa mga dokumento na kahit hindi gaanong epektibo ang mga modelo ng tangke, balak pa rin ng Russia na taasan ang produksyon ng tangke, lalo na ang T-90M sa susunod na dekada. Mas mabilis nang gumawa at mag-ayos ng mga tangke ang Russia kumpara sa buong NATO. Maaring magbago ng malaki ang sitwasyon kapag nagsimulang gawin ang mga susunod na henerasyon ng Western na tangke tulad ng Challenger 3 at Abrams X sa mga darating na taon. Kapag tininan mo ang nakakagulat na bilang ng mga tangke ng Russia na nawala, mahirap maintindihan kung paano nakakaroon ng saysay ang mas mataas na pagbibigay din sa mga tangke. Mukhang tulad ng kagandahan, ang bisa ng mga tangke ay nasa mata ng tumitingin. Ngayon, pindutin mo na ang subscribe button para manatiling updated sa pinakabagong balita tungkol sa labanan ng mga tangke at militar sa pangkalahatan. Salamat sa panonood.